Makausap nga natin ang former commissioner ng Commission on Audit, Professor of Praxis, Ateneo School of Government, Advocate of Good Governance, at para sa akin personally, siya ay totga. Yes. Oo, the one that got away. I think maraming mag-agree sa atin. Ito dapat ang pumasok sa Senado. Galit na naman. Si Professor Heidi Mendoza. Prof. Heidi, good morning to you. Good morning po. Hello, magandang umaga Peter and Christian. Magandang umaga sa lahat ng nakikinig sa inyong programa. Good morning. Good morning. morning Thank po. you po. Oo, Ma'am Heidi, sinabi po namin and we both agree ni Christian na you are the totga. The one that got away. Kayo dapat ang nasa Senado sa totoo lang. Oo, gagalit na naman ako eh. Prof. Heidi, let's make some sense out of itong mga lahat ng mga nangyayari ngayon, no? Unang-una, yung pong panukala or suggestion ni Alan Peter Cayetano na magkaroon ng mass resignation at least dun sa higher levels ng ating gobyerno. Anong reaction nyo dyan? Is that something doable or even realistic at this stage? Sa tingin ko yan, hindi siya realistic at this time, di ba? Hindi ka naman basta-basta magpapababa na para bang you expect immediate, na parang papayag lang, di ba? The very fact na nakita natin na kaya nga sila kung ano-ano ang mga strategy, di ba? Para makastay sa position. At ang tanong ko, kung yung resignation ba na hihingi natin sa kanilang lahat ay sasabihin natin na mag-e-end up doon sa solusyon kung saan makukulong yung lahat ng dapat ikulong at maibabalik yung pera, di sige. Ang tingin natin parang resignation and then tapos na, di ba? Election na uli. Sila ulit ang mananalo. Ay, hindi. Bawal daw tumakbo po ng one cycle. Lahat ng magre-resign, hindi daw po tatakbo ng one cycle. So ang usapan po, if there are no legal impediments to this, at marami nagsasabi, wala yan sa batas, just in case, is that something that we should even explore? Sorry po. Ano po yan? Oh, kasi po ang pinag-uusapan po nila, sabi ni Alan Peter Cayetano, yung lahat ng mga magre-resign, hindi sasali sa eleksyon. One cycle. In other words, hindi ka nag-resign tapos tatakbo ka ulit. Tatakbo ka after one term nung mga ma-i-elect. Opo. But at this stage po, does it merit any serious consideration po? Sa tingin ko, hindi eh. Kasi ang unang-una, nakita nga natin na walang matinong nakakapagpaliwanag kung anong ginawa nila eh. Di ba? Lahat sila tumatanggi. So that means to say, kapito ko lahat sa posisyon yan eh. So, paano natin masasabi na if we ask them to resign, lahat sila magre-resign? Pangalawa, how do we ensure the consistency and certainty of the punishment? Di ba? Paano natin masisiguro na pag sila ay nag-resign, ay mahahabol pa natin sila? Diba? Gaya ng natin, ang mas interest ng taong bayan ay yung mapanagot sila, makapag-ibalik yung pera at makulong. Yun, automatic yun. Merong basihan para sila matanggal sa posisyon, di ba? Kasi dito sa isa, makikiusap pa tayo eh. You know, what I'm trying to say is, kapag tayo ay ginawa natin yung sinasabi niyang resign all, parang nandun tayo sa isang balanse, sa isang tayo ang nakikiusap na mag-resign naman kayo. Hindi dapat ganoon di ba? Tayo dapat ang nagde-demand. So dapat kailangan natin sabihin na eto, meron kayong ninakaw, meron kayong pananagutan. So tanggapin nyo, harapin nyo ang pananagutan na ito at ibalik yung sa pera ng sa kaban ng bayan. And in which case, talagang makakapag sila dahil hindi na sila madidismiss sila sa service, di ba? So yun ang tingin ko. We should demand for what is right. Hindi pwede na parang nakikisuyo tayo na kung papayag sila o hindi, di ba? Sa akin, ang mahalaga, ang isa pang mahalaga ay yung certainty. Ibig sabihin, nakakasiguro ba tayo? Correct. Ay sobrang lalim at lawak ng kawalan ng tiwala ng mamamayan. Palagay ko, lalong-lalo na, yung messenger, di ba, Peter and Christian? Opo. Yung messenger, naniniwala ka ba sa messenger? Para kasi sinasabi ninyo it's not the contractor, it's the proponent. Both. Di ba, both? Di ba? Both. So, yun eh. Kung yung messenger credible, pangalawa,
kung sabihin natin na credible nga yung messenger, titingnan naman natin. Credible ba yung mensahe? Can we rely on the message? Is it certain that this can happen? Opo. We know na hindi eh. At baguhin natin, huwag nyo kaming ilagay sa balag ng alanganin. Dapat linawin natin. Ang mamamayan ang may karapatang panagutin ang mga nagsamantala sa kabanambayan. Opo. Hindi tayo makikiusap na mag-resign sila. Opo. Dapat tayo ang hihingi ng pananagutan. And like you mentioned, Prof, yun nga malalim yung ugat ng pinag-uusapan nating problema ng korupsyon, and parang hindi naman talaga mare-resolve nung resignation ng mga higher officials yung problema, kasi nga malalim yung ugat eh. It doesn't end with their resignation. Maraming variables at maraming involved. Hindi lang silang mga elected officials yung involved or pinanggagalingan ng problema. Okay. Christian, may tawag dyan eh. Ang tawag dyan, graceful exit, di ba? graceful exit ang tawag dyan, di ba? Kumbaga parang para makapag-save sila ng mukha, parang ay eto nagsakripisyo kami, magre-resign kami. Kaya ang point ko, una, hindi credible yung nagsasalita. Pangalawa, hindi ka panipaniwala o hindi pwedeng pagtiwalaan yung mensahe. It is almost Pangatlo, yun nga, linawin natin, hindi tayo namin kayong bigyan ng graceful exit dahil wala dapat na graceful exit para sa mga nagsamantala o nagnakaw sa kabanambayan. And ulitin natin, ang mamamayan ang dapat magtakda. Sila ang dapat magpapanagot sa mga nagsamantala sa kabanambayan. Hindi tayo makikiusap. Apo. And even the President, Prof, binanggit po kahapon ni Pangulong Marcos sa kanyang podcast na even siya, agree siya na hindi matatapos sa resignations ng mga officials yung problema. Kailangan meron pa ring patunguhan to. So, saan naman po papasok doon ang papel ng top-level officials, particularly ng Malacanang, na may mga ganitong proposals and yet the President himself is not satisfied with that. Hindi siya convinced. Paano po posisyon dito ang gobyerno, ang palasyo sa mga ganito pong suggestions kung paano posibleng they can easily get away with their accountabilities, itong mga involved officials? Well, ang una kong tingnan, iba yung punto de vista kapag ikaw yung presidente. Una, kapag presidente ka, kailangan binabalanse mo ang interest ng lahat ng stakeholders. Una, siyempre, nandun ka sa certainty and regularity ng transactions ng bureaucracy. Ang ibig ko sabihin, kailangan timbangin mo kung ito ba ang piliing aksyon ng karamihan, paano ang lagay ng bayan. Tama rin naman siya nung sinabi niya na hindi ito yung magiging solusyon. Tama yon. Pero at the same time, on the other hand, tayo bilang mamamayan, nakikita rin natin, ayaw rin niyang bumaba. Di ba? So, yan eh. Ayaw ko rin bumaba. But, hindi naman ako salbahe. Gusto ko rin naman siyang pagbigyan doon sa kanyang sinasabi na kailangan talagang timbangin at alamin, ipaliwanag sa taong bayan na hindi ito basta-basta pwedeng, sige, graceful exit, resign tayong lahat. Kasi hindi natutuldukan ang malalim na problema ng katiwalian. Diba? Pagdating natin na mag-resign lahat yan, mag-eleksyon, sila ulit yung mananalo, di back na naman tayo, no? So, ang tawag natin dyan parang, yung mga tipong nilalagyan lang natin ng band-aid solutions lang ito. Or sabi ko nga at the very least, gracefully exit, papogi points, brownie points. Prof. ID, what kind of sense are you getting out of all this problema sa Senado, Dahil sabi nga nila, ang dami-dami na nating problema. Meron pang sinabayan pa ng intramurals. You almost made it to the Senate, Professor, And ngayon parang napakababa na ng pagtingin ng mga tao, di po ba? Na my God, dapat kayo yung the last bastion of justice and democracy outside of the judiciary. Pero parang ang gulo-gulo. They can't make sense out of what's happening. Daming sensitive. Actually, ang pinakamahirap kasi dyan ay yung mga institusyon na dapat sana pinagtitiwalaan dahil sila ang nag-iimbestiga, sila rin ay involved dun at dapat ding imbestigahan. Kaya hindi natin maaalis na wala talaga yung tiwala ng bayan. Ngayon, sa nakikita natin na mukhang magpapalit na naman sila ng
presidente ng Senado, etc. Kasi merong mga hindi nakagusto na tinatamaan, etc. Mainam na bigyan natin ng emphasis yung sinabi ni Cardinal Ambo, ano? Mukhang kung magkakaroon pa ng isang palitan ng mukhang nakikita natin na hindi interes ng bayan ang nasa kanilang kalooban, di ba? Kasi nakikita natin, masaya na sana tayo doon sa pamumuno ni Senate President Lacson, ano? Pero nakita natin, biglang nag-resign. Ito yung pinakang problema sa fight against corruption. Masasabi ko yan dahil parang hindi ako naging absent yan Pula nung pumasok ako sa gobyerno, wala na. Sinasabi natin na, alam mo yon, yung gumagawa ng tama, siya yung tinatamaan ng bigat, siya yung napapagod, siya yung nanghihina. Bakit? Organized, sama-sama, at mas malaki ang reward at insentibo nung mga nangungurakot. Ang bibiruin ko na nga lang meron ka namang reward sa langit. Siyempre, sasabihin naman, ayaw po namin nun. Baka tagal pa yun. Muna kami sa lupa. Oo. Apo. Ito yung problema ng institusyon natin ngayon. They are all compromised. Ano? Apo. Kahit Supreme Court, alam naman natin yan, kahit Supreme Court, kahit Ombudsman, kahit COA, DBM, Senate, Congress, ang tanong, saan kakampi ang taong bayan? Mali daw at nagpapasalamat ako sa programang katulad ninyo, sa mga journalists, mga broadcaster, na talagang tumatayo at naninindigan kung ano yung dapat mapakinggan. Pero sa gitna ng malawak na katiwalian at ng mga sinasabi nating tunggali ng mga kapwa ko akot, di ba? Yung kanilang batuhan ng putik, nakakapagpagulo yung mga tinatawag nating announcer, broadcaster, journalist o vloggers na nagpupunla ng disinformasyon. Yung ginagamit yung kawalan ng kaalaman, ng tamang kaalaman ng mamamayan. Ano? So talagang napakahirap. Ginigiba natin ang lahat ng institusyon habang nililito natin ang ating mga kapwa kababayan. So, sinong napapagod? Yung mga matitinong tumatayo. Kaya salamat nandito kayo. Kayo yung nagpapaalala na hindi pa wala ang lahat. Kailangan hahawak at hahawak sa isa't isa, hahanap ng pag-asa. Apo. Ang ganda. Ang ganda. Ang ganda. Medyo, yun ang quotable quote. Pero speaking of that, Professor, yung binanggit nyo na like dyan sa Senado, may mga senador na naninindigan, di ba? They stand firm dito sa paglaban sa corruption. I'd like to know your point of view dito po sa recent development, ito mga quote-unquote intramural sa Senate na possible changes na naman ng leadership, and apparently, yung mga senators involved doon sa change of leadership, sila yung nakita natin for the past weeks na talagang aggressive at talagang standing firm doon sa kanilang position. Is it fair na magpapadala sila doon sa negative at hindi pag-accept ng iba nilang kasamahan para mag-step down sila doon sa mga posisyon nila? Hindi ba dapat parang mas maging aggressive sila na ipaglaban kung ano yung tingin nila tama dahil maraming kumukontra sa kanila? Ibig sabihin, may ginagawa silang tama. Hindi po pa parang dapat gano'n na maging pag-take nila imbes na maging sensitive at parang mawala na lang din ng bumaba ang moral nila dahil may mga kasamahan sila na hindi interested at tutol sa mga ginagawa nila. Una, syempre, ang sagot ko dyan, hindi natin pwedeng sabing hindi fair. Kasi pag sinabi natin hindi fair, parang tinatanggalan natin sila ng personal nilang dahil sila ay public servant. Of course, as a public servant, uunahin mo yung interest ng bayan. So on that case, pwede mo sabihin, hindi fair yan. Kailangan unahin mo yung interest ng bayan. Kung nasa tama, kampanig, ipaglaban mo yan. Pero ang sa akin, yung personal. Nandyan ako dati Yung pakiramdam mo na ibinigay mo ng lahat, itinaya mo ng lahat, at konting-konti na lang yung natitira. Diba? At parang bibigay ka na rin. At hindi rin natin maaalis, alam mo. May mga vulnerabilities bawat isa Diba? Yeah. Kapag alam mong malapit ng tamaan, yung vulnerable side mo, hahanap ka ng panangga para kahit papano. At ito naman ang aking inaasahan. Kahit papaano, makapag-ipon uli ng lakas. Nangyayari yan. Hindi pwedeng dire-diretso kasi nga talagang nakakapagod. At ito naman siguro ang hihingin ko sa mga mamamayan. Kapag sila ay nagpalit pa ng liderato, sasama na ako. Siguro tayo na talaga ang magrarally doon sa Senado para kita natin sa kanila. Hindi na pwede ang intramural
Opo. Sayang ang pinasesweldo natin. Di Opo, po ba? opo. Palagay ko, malinaw naman po na, syempre, may paksyon sa Senado na gustong sila yung namumuno Oo. para makontrol yung kung saan pupunta yung Blue Ribbon Committee hearings. Ano po. But I reserved one last question po for you, Professor Heidi, kasi etong COA, sa totoo lang, one of the few agencies ng gobyerno na pinaniniwalaan to a large extent ng mga tao na siyang huhuli magre-red flag at magsasabi na may nangyayaring korupsyon dito. But in this case of yung flood control anomalies, mukhang hindi na red flag ito at hindi na control o at least nasabi ng COA na merong malaking korupsyon na nangyayari dito. What do you say? How do we empower COA? How do we have? How do we empower COA? How do we empower COA? Una, lakasan yung tinatawag nating pagpaparamdam ng citizens participation. Kailangan merong tinatawag na citizens participatory audit. So iniimbitahan natin ang mamamayan at pati na ang COA na i-activate uli ito para magkaroon. Alam mo kasi pinakamahirap na dito ay kapag nakulayan ka, napakatagal bago ka makabangon, di ba? Tawa, kahit sabihin nilang, oy, mag-o-audit tayo. At totoo naman, alam kong kaya yan dahil maraming matino sa COA. Pero ang tanong, para bang merong veil na nakaano dyan na, yung nila kasali dyan at nagkulang sila, di ba? So, sa tingin ko, kailangang magparamdam, kailangang magsalita, at kailangang maramdaman yung mga tinatawag nating mabubuti, matitino sa Commission on Audit. On the other hand, kailangan din talaga yung tinatawag nating support ng mamamayan. Mhm. Ang ibig ko sabihin, ito yung critical na bahagi ng ating pamamahala. Kaya ang dapat ay maramdaman yung partisipasyon ng mamamayan. Maaari siguro na maglabas ang DPWH ng listahan ng flood control. Pagkatapos, kung pwede nating immobilize yung mga mamamayan, kasama ang simbahan, ang professional organizations, ang mga businessman, na magkaroon ng mga grupo para ma-inspect nung kahit na yung availability lang o yung presence, yung existence rather, nitong mga flood control, yung listahan na ibibigay ng DPWH, pupuntahan ng mga mamamayan, and then iano lang nila, alin dito yung ghost para at least makita natin kaagad, maibigay natin sa ICI at makita natin yung resulta na pwede na silang panagutin. On the other hand, ito rin yung hinihingi natin. Hindi lang basta assurance na meron kaming disallowance. Kasi doon mismo sa loob ng COA, kailangan ng malinaw at matindi, mapapanghawakan na pangako ang leadership sa mismong nasasakupan nila na hindi lahat ay corrupt at seryoso tayo sa ating gagawing paglilinis. Iyon ang hinihintay, hindi lang ng mga nasa loob ng COA, kung hindi ng mamamayan. At lalong-lalo na yung mga retired na taga-COA na nagbigay rin naman talaga ng lahat-lahat ng kaya nila. Agree. And more budget wouldn't hurt. Professor Heidi, maraming salamat po sa inyo. It's a joy talking to you, ma'am. Yes. Thank you, ma'am. Salamat din po. At muli, maraming salamat sa inyo at sa inyong programa. Magandang umaga po sa lahat. All right. Thank you very much. Si Professor Heidi Mendoza, former Commissioner, Commission on Audit. Siya ang naging face ng Commission on Audit recently. Professor of Praxis at Ateneo School of Government, Advocate of Good Governance.